Magandang araw po ulit sa inyo pong lahat. Salamat po ulit. Thank you for joining us here po sa Global Fire TV. Thank you for joining us. I hope na sinasamahan niyo po kami every week and I hope na sinishare niyo po yung mga videos na to. It's not just my video, but you can actually search videos po dito po sa Global Fire TV. Marami po kayong makikitang pastors, preachers, and teachers in different languages. So I hope that you will share Global Fire TV sa inyo po mga kamag-anak, kapamilya at kaibigan all over the world. Kung meron po kayong kaibigan na hindi Pilipino o ibang lahi, gusto niyo sila makapakinig ng salita ng Diyos, i-search niyo po yung Global Fire TV at makikita niyo po yung mga videos natin dito in different languages at sana po makatulong to sa kanilang relasyon sa Panginoon Diyos. Pag-uusapan ho natin ngayong araw po na to as we prepare for the Christmas season, as we prepare po doon sa panalalapit na Pasko, is yung peace. Ano ho ba yung salitang peace? Alam niyo po, yung peace, ito po yung isa sa pinaka nagagamit na salita tuwing Pasko. Because we are literally weeks away from the most wonderful time. And Christmas is coming. At ang bawat isa po sa atin ay pinag-uusapan na yung gifts na mara-receive natin. Pinag-uusapan na po natin kung ano yung mangyayari, kung yung Christmas tree ba nakatayo pa, yung mga regalo. And I hope that as we prepare for Christmas, hindi lang ho natin pinag-uusapan yung mga regalo at pagkain, ngunit pag-uusapan ho natin yung kapayapaan na meron po tayo. Meron ho ba kayong kilalang tao? Baka ho meron kayong kilalang tao na kapag kausap nyo, kapag kasama nyo, mukha namang masaya, mukha namang maayos. Kapag kasama nyo po sila, parang okay lang yung nangyayari sa paligid nila. Na parang laging masaya, na parang laging okay, na parang hindi iniisip yung problema, hindi masyadong nakalukot yung mukha, hindi masyadong mukhang namomroblema. But deep inside their heart, kapag kinausap nyo sila, meron palang pinagdadaanan. Meron palang problema sa career, meron palang problema sa pamilya, meron palang problema sa health, meron palang problema in the relationship with other people. But when you talk to this person, parang wala namang problema. You know, these people, sometimes, hindi sila magaling magtago, but these people, they have peace inside their hearts. At yung peace na yun, yung kapayapaan na yun, ay hindi po nakadepende doon sa nakapaligid sa kanila. If they were diagnosed with a certain sakit, and they still can smile, it means meron silang peace. Meron silang problema financially, pero hindi mo nakikitang nagwawala, nalulungkot, umiiyak. But they know that the Lord will provide. They have peace in their hearts. Kapag merong hindi pagkakaunawaan sa pamilya, merong conflict sa pamilya, but they can still smile and share the word of God. Hindi sila minsan nagpapaka-plastic. Ngunit ito yung mga tao na alam nila that the Lord will restore their relationship. These people, sila po yung mga tao na merong peace inside their hearts. Pag-uusapan ho natin sa mga oras na to, tungkol ho sa peace o yung kapayapaan. Ang peace o ang kapayapaan po is not the absence of conflict, but peace is actually in the presence of God. Ang kapayapaan ay hindi po nakasalalay kung ano po yung nangyayari sa ating paligid. Ang kapayapaan o peace na meron ho tayo ay hindi po nakasalalay kung ano yung nangyayari sa ibang tao sa paligid po natin, outside. But peace is actually in the presence of God. Kapag meron tayong Diyos sa ating puso, meron ho tayong kapayapaan. Kapag meron tayong Diyos sa ating pong puso, kahit anong nangyayari sa paligid po natin, ay hindi ho tayo masyado nagpapa-apekto dahil alam po natin na meron po tayong peace sa ating pong mga puso. Meron nung isang storya sa Biblia na pag-uusapan ho natin ngayon, na pag binasa ho natin o kapag tinignan ho natin yung nativity o yung the story of Jesus Christ, minsan sila ho yung nalileft out dun sa story o hindi masyadong napapansin. But in reality, according to the book of Luke, sila yung unang nakaalam ng birth of Jesus Christ. Sila yung unang binigyan ng good news ng Panginoon Diyos. Sino po sila? Sila po yung mga shepherds. And the promise of God, the promise of peace has been given to the shepherd. Ang kapayapaan ay ibinigay una doon po sa mga shepherd. Ano ho yung pwede nating matutunan sa buhay ng shepherds? Ano ho yung pwede nating matutunan patungkol sa Pasko at sa peace? Ano ho yung pwede nating matutunan patungkol sa kapayapaan sa kabila ho ng maraming nangyayari sa ating mga paligid? Samahan niyo po kami. Samahan niyo po ako sa pag-aaral po ng salita sa Book of Luke.
Sana po meron po tayong matutunan at sana po, kung meron mang sa inyong nababagabag sa mga oras po na to, kung meron po sa inyo na medyo disturbed in your inner being, I hope this message will help you to have that inner peace inside your heart, that inner peace na nanggagaling po sa Panginoon. Again, peace is not the absence of conflict, but peace is in the presence of God. Thank you po. Samahan niyo po kami as we study the Word of God, and please share niyo po yung Global Fire TV with your friends and your families. Join us today as we unpack the beauty of the presence and the power of God through His Word. God bless each and every one of you.